The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration as well as the entire brethren of the Church believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to deliver from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receive the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expounds, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieve and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church. Like the first church established in Jerusalem, which was administered by the apostles, the Most Holy Church is currently administered by the 7 bishops, presided by the general bishop. The church administration oversees over the whole church and through the appointed council of elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the church has established congregation in most places in the 3 major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregation of the church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the church. Services: since the main purpose of the existence of the Church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the Church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms, Facebook, MHC Media. YouTube, The Most Holy Church. Official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, the Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of the Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy, formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center. The Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aimed to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul's salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949. Maraming tanong,
Maraming sagot. Maraming haka-haka at maraming mga katha. Nagsasalimbbayang mga paliwanag. Gaya ng hangin ng aral na nagdadala sa tao sa magkabi-kabilang paniniwala. Ngunit, isa lamang ang dapat matanghal. Ang sagot ng Biblia. Gaya po ng inyong narinig, mga giliw naming taga-subaybay, sa palatuntunan ito na ang kabanal-banalan, ang bahagi pong ito ng ating programa ay pinamagatan po nating ang sagot ng Biblia. Magandang araw po mga kaibigan at mga mahal naming mga taga-subaybay. Welcome pong muli dito sa ating segment na pinamagatan ang sagot ng Biblia. Sa mga nakalipas na panahon, tayo po ay nakasaksi ng maraming kaganapan sa mundo dito sa atin, sa bayang Pilipinas. For a change, mga kaibigan, hayaan nyo, itulot nyo na ang palatuntunan ito, ang programang ito ay magbigay sa inyo ng inspirasyon sa pamamagitan po ng mga pagtugon sa mga katanungang pang-araw-araw, katanungang pang pananampalataya na ang magiging paraan po, ang tutugon po nito ay ang Biblia mismo, ang salita ng Diyos mismo. Kaya nga ang segment na ito ay pinamagatang ang sagot ng Biblia. Bukod po dito sa ating pagpoprograma every Saturdays and Sundays sa magkaibang radyo o magkaibang istasyon, narito po ang iba pa nating mga pagpoprograma dito sa impilang DWBL 1242 ay pinamagatan pong Blessedly. Mondays to Fridays po yan, 7:30 to 8 in the morning. At kung ito po ay i-post naman sa ating social media pages, earlier po ito, from 6 to 8:30 in the morning. Same time slot po, same days po yan, Mondays to Fridays. Samantala, ito mismo, every Saturday o Sunday naman, 4 to 5 in the afternoon, ang sagot ng Biblia. Doon naman sa himpilang Kiss FM 95.1, every Sunday ang tawag po sa ating program under the banner ng ang Kabanal-Banalan, The Climb, 7 to 7:30. At ang kasunod po niyan ay Likhawit. Original compositions po niyan sa church. Then, yung mismong banner natin na programa, ang Kabanal-Banalan, Mondays, Wednesdays, and Thursdays, 7 to 7:30 in the evening. Full live, Tuesdays and Fridays. Yan po yung alternate naman natin, 7 to 7:30 in the evening din. Then, every Saturday, ang sagot ng Biblia, 7 to 8 in the evening. At kami po ay masusubaybay nyo rin. Halimbawa, hindi po mismo sa time slot na yan, pwede nyo ho kaming subaybayan sa ibang araw. Catch-up episodes. Pwede nyo kaming puntahan sa aming mga social media pages. Sa Meta o Facebook ay MHC Media. Yan, MHC Media. And ang Kabanal-Banalan sa YouTube or YouTube, The Most Holy Church. Narito naman ang ating mga text lines, 0927-140-3782, 0927-140-3782, 0909-555-5009, 0909-555-5009, 0991-419-2027, 0991-419-2027. Ang ating website ay mostholychurch.com. Ang punong tanggapan po ng Kabanal-Banalang Iglesia ay nasa puso po ng Maynila, number 688 Pahabago Street, Gagalangin, Tondo, Manila. Kami po ang inyong mga lingkod, kapatid na Gabriel, Brother George Quirino, sa paglilingkod na ito. At ang punong abala, ang host nitong ating palatuntunan, kapatid na usual, kapatid na Danilo Francisco. Salamat po sa Panginoong Diyos. Salamat po sa inyo, mga giliw na taga-subaybay. At patuloy po tayong ginagawaran ng Diyos ng pagkakataong gaya nito. At kami po na mga lingkod ninyo ay pinapahintulutan po ninyo na patuloy na makapaglingkod sa ganitong paraan. Sagutin ang inyong mga tanong sa pamamagitan ng Biblia. So, tayo na po, kapatid na usual. Opo. Doon sa nananabik, nag-aantabay na baka masagot ng kanilang tanong
May mga pagkakataon kasi yung postings po ninyo, nakikita po natin yung account, ay lamang hindi natin ma-assure kung ito po talagang account ninyo. So, nonetheless, sasagutin pa rin natin. Sana nakasubaybay po kayo sa pag-i-air ng inyong mga katanungan. So, first question for the day, kapatid na Yushel. Totoo po bang ang Diyos ang magpaparusa sa tao? Totoo bang ang Diyos ang magpaparusa sa tao? Opo. At yun depende sa tao. Kung sino po yung mga paparusahan ng Diyos, ay nakasulat naman sa Biblia kung sino. Sa 2 Tesalonica. 1:8 hanggang 9. Narito po, mga kaibigan, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitanima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggan, kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kalwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Yan. Mula sa kalwalhatian ng kanyang kapangyarihan, tatanggap ang tao ng kaparusahang walang hanggan. Yan po ang nakasulat. At kung sino yung mga tao na tatanggap ng walang hanggang kaparusahan mula sa kalwalhatian ng kapangyarihan ng Diyos, maliwanag po. Yun ang mga taong hindi nagsikilala sa Diyos. So, malinaw po yun. Hindi lahat ng tao. Yun lang talagang mga tao na hindi rumispeto, hindi nagpahalaga sa Diyos, na lumalang sa kanila at hindi po tinalima yung mga ibinibili ng Panginoon bilang tao na nilikha ng Diyos. So, klaro naman po kasi sabi ni Apostol Pablo, yan ang sinasampalatayanan nila noong pa man. Opo. Atin, syempre, baka ngayon ang tanong ng ating mga kaibigan, they're wondering, nag-iisip din sila, ang compassionate God siya ay puno ng kahabagan. And yet, ito, may pinag-uusapang pagpaparusa. Nakasulat po talaga, kapatid na Yushel. May pagpaparusa, ito'y manggagaling nga sa Diyos. Opo. At para sa mga hindi kumilala sa Kanya. Mga hindi nagpahalaga sa Diyos. Hindi man lang nirespeto ang Diyos na lumalang sa kanila. Binaliwala yung Kanyang mga turo. Yan. Kasi hindi naman po tayo basta nilalang ng Diyos. Nilalang po tayo ng Diyos na may layunin. Parang tayo, meron tayong mga ginagawa. Hindi tayo gumagawa na walang layunin. Ang Diyos, ang pinakadakilang gawa ng Diyos, ang tao. At napakadakila ng layunin. Yung hindi kinilala, yung gawa ng Diyos na yon, pagkakalalang na yun ang tatanggap ng parusa sa Panginoon. Okay. So, maliwanag po yan, kaibigan, sa ating kaibigan texter o nag-post sa ating mga social media pages. Yan ang sagot ng Biblia. Ang sagot ng Biblia. Kasunod po, kapatid na Yushel, lahat po ba ng nakasulat sa Biblia ay dapat pong sundin? Lahat po bang nakasulat sa Biblia ay dapat na sundin? Kung ang ibig niyan sabihin dapat kilalanin, ang nakasulat po sa Biblia, talagang dapat nating kilalanin. Ngayon, kung ang tinutukoy niyang dapat sundin yung mga utos ng Diyos, opo, dapat sundin yun. Para maintindihan natin, ipinaliwanag po yan ni Apostol Pablo. At narito po ang mga talata 1 Korinto 14 at 37. Kung iniisip ninyo man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinulat ko na pawang utos ng Panginoon. Yan. Pagka-utos ng Panginoon, siyempre dapat sundin. At kung sumasampalataya tayo sa gayong bagay, yun ang magpapatotoo na tayo po'y ayon sa Espiritu. Yun sinasabing relihiyoso. Yung sinasabi ng iba, maka-Diyos din naman ako Kaya lang, hanggang dun lang. Hindi nakahanda ang puso, ang pagkatao,
na magpailalim sa mga kautusan ng Panginoon. Maliwanag ang sabi po ni Apostol Pablo, kung iniisip mo, propeta ka o kaya religyoso ka, ayon sa Espiritu, Opo. kilalanin natin ito. Opo. Dapat yung baliwalain. Dapat nagpapailalim ko pa rin. Ano po? Opo. May mga pagkakataon ho kasi na yung iba, hindi naman natin nila lahat. Tayo ay mga buhay na saksi. Kayo din na nakararanas, nakapanood po tayo ng ilang mga tao na nagpapahayag na sila yung mga tagapangaral ng Ebanghelyo. And yet, dinideklara nila, ipinipresenta nila ang kanilang sarili na superior. Sa Bible. Mataas sa Biblia. Kapatid na Yusel. Dito, sabi ni Pablo, klaro, na kahit man siya, apostol na. Opo. Siya tuwirang saksi sa mga gawa ng Panginoon. And yet, nagpapailalim siya, kinilala niya ang mga bagay na nasulat. At ngayon siya ang kinakasangkapang sumusulat na ito ay dapat tanggapin, kilalaning utos ng Panginoon. Opo. At yan din ang binigyan din ni Apostol Pedro. Opo. Na isa sa mga apostol din naman. Narito, ang kasunod pong talata, 2 Pedro 1:20 hanggang 21. Na malaman mo na ito, na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Yan. Napakalinaw po ng nadinig natin, nabasa natin, ayon kay Apostol Pedro naman, yung iniisip ng iba na tao lang naman ang gumawa niyan. Bakit ko ba pag-aaksayahan ng panahon yan? Bakit ko susundin yung mga nakasulat diyan? Malinaw po ang sabi ni Apostol Pedro. Huwag nating isipin na dahil ito'y isinulat lamang ng tao tulad niya. Yung mga nasulat sa Biblia sa sariling kalooban ng tao. Dapat po sumampalataya tayo. Kung talagang tayo'y makadiyos, yung mga sumulat nito ay sumulat sa udyok ng Espiritu Santo. Opo. Yung panahon talaga yun. Yung era o panahon na talagang doon pa binubuo ang Biblia. Opo. Ika nga ibukas yung proseso ng canon. Na ibig sabihin na ipagtatakda ng standard kung ano ang dapat lang na mapabilang sa Biblia. So lumipas na yun, tapos na. Opo. Pero at that time, open pa hanggang sa makumpleto, mahusto na ito sa udyok niya ng Espiritu Santo. So kung tayo magsisigit dito, pinapalagay na ho na hindi udyok ng Espiritu Santo yon. Kasi kahit nga yung sinasabi dito ni Pedro, nagpapahayag ng hula, hindi hula sa sarili na lang nila yan, na parang nanaginip, Opo. hula na. Ang panghuhula po kasi, speaking of prophecies, sinasalita yung nakasulat. Kaya nga ikaw, para ka nanguhula, kaibigan, kapatid, pagka sinasaysay mo yung nakasulat, hindi yung from thin air o napanaginipan mo lang, sinasabi mo ikaw yung nagpo-propesya na. At yan naman talaga ang dahilan kung bakit mayroong Biblia. Ayon kay Apostol Pedro nang sumulat siya sa mga kapatid sa Roma, 15:4. Talagang ang Biblia nasulat para sumampalataya tayo, matuto tayo tungkol sa pagiging tao natin, tungkol sa paglilingkod sa Diyos. Yun ang sinasabi ng kasulatan. Basahin natin. 15:4, liham pa rin ni Pablo, sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Yan. Meron pa bang ibang aklat na pwede tayong paghambingan sa Biblia, ipari sa Biblia na talagang pagka yan sinampalatayan na natin, pinanghawakan natin, talaga naman kahit na dumadaan tayo sa maraming tiisin, maraming kalungkutan ng buhay, kung pagbubulayan lang natin ang mga aral ng Diyos, nagiging matatag ang ating kalooban, na nanatili tayo na umaasa na ang lahat ng yan may katapusan. At kumbaga, kung kadiliman mang matatawag, mapapawi ang kadiliman at magliliwanag din. Klarong-klaro yan. Yung mismo sa Biblia at pangungusap mismo na aking kasamahan dito. Yun talaga
Mga kaibigan, kaya doon sa tanong niya kung lahat ba na nasa susulat sa Biblia dapat nating sundin. Kung nasa anyong pautos, talagang dapat nating sundin. Ngayon, kung ang nakita natin ang paglalahad ay tungkol sa karanasan ng mga tao, yung kasamaan ng tao na ang ibinunga ay pagpaparusa, yun ay hindi natin gagayahin, kundi leksyon yun para sa atin. Yun nga yung nakasulat. Sa ikatuto. Sa ikatuto. Leksyon yun para hindi natin gayahin yung ginawa nila. Opo. Sana po ang mga bagay na yan ay masampalatayan na natin para lalo pa nating pahalagahan at kilalanin ang mga salita ng Diyos, ang mga aral ng Diyos na nasa Biblia. Ang sagot ng Biblia. Thank you po, kapatid na Yushel, mga kaibigan. Narito po ang kasunod na katanungan. Mabibilang po bang kasalanan ng tao kung hindi niya nasusunod ang Biblia? Magandang question po yan. May bibilang po bang kasalanan? Yung mga utos na nakasulat sa Biblia. Opo. Pagka hindi nasunod, kasalanan ba yun? Ay di sa Biblia rin natin ang basahin ang sagot. Tingnan po ninyo. Santiago 4:17. Sa nakakaalam na ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Yan. Ay, napakalinaw po eh. Lalo na kung yung sinasabing paggawa o gawa na sinasabi ng kasulatan na mabuti, yun ang hindi natin ginagawa, kasalanan po talaga yun. Kasi alin ang ibibilang na kasalanan? Kundi yung hindi natin paggawa nung alam nating kautusan ng ating Panginoon. Kahit nga dito sa batas sa lupa, di ba? Huwag mo sabihin, bago lang po ako dito sa Manila, kaya hindi ko po alam. Hindi po, may katawagan dyan yung ignorance of the law excuses no one. Hindi pwedeng puwera ka sa umiiral na batas dahil hindi mo alam. Dapat inaalam mo nga eh. Lalo na yan, nakasulat. Sa nakakaalam, alam mo na. Lalo na ho yan. Hindi mo ginagawa. Ano tawag doon? Kasalanan yan sa kanya. Hindi kasalanan ng kasama mo. Kasalanan mo na nakakaalam ng kautusan. So, compulsory na obligado na utos, dapat ginagawa. Ika nga, nagamit nyo na rin lang yung larawan ng pagiging mamamayan. If we are citizens, mayroong talagang kaukulang batas na sinusunod mo, ginagawa mo. Halimbawa, regular kang nagbubuwis dahil ikaw ay kumikita. Na ikaw ay nagninegosyo. O di kaya kahit yung simpleng pagbili sa pamilihan, hindi mo pwedeng kwentahin yung buwis na yun. Babayaran ko lang yung halaga ng candy. Hindi ko babayaran yung buwis. Hindi, obligado yun bilang tayo na mga mamamayan. Same is true sa ating paglilingkod sa Diyos. Kaya kung hindi nagagawa, yung mismo sabi ni Santiago, maaring itong ipinagkakasala ng tao. At hindi lang po si Apostol Santiago ang nagpaliwanag niyan. Kahit po si San Juan, yan din ang paliwanag niya. Pakinggan po natin. Unang Juan 3:4 sa kanyang liham na ito. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. Ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Yan. Hindi mo na sinusunod. Ginagawa mo pa yung labag sa kautusan. Yun ang isang sinasabi ng kasulatan. Yun yung dalawang mukha ng pagsunod eh. Merong bawal na hindi mo dapat ginagawa. Na in a way, in effect, mga kaibigan, sinusunod mo yung utos. Dahil hindi mo ginagawa yung bawal. Yun naman ipinapagawa dahil law-abiding ka. You abide by the ordinances, by the laws of the land. Yun, tama bilang isang mamamayang Pilipino. At hindi ka nagkakasala. Yun naman bawal. Siyempre, pag bawal, pag nahuli ka ngayon, especially sa panahon natin ngayon, marami ng matang electronic sa lansangan, CCTV, webcam. Pag nahuli ka, mananagot ka sa batas. Sa Diyos, siyempre, alam natin, nakikita ng Diyos ang lahat.
Yung magbabawal na ginagawa mo, yun naman dapat mong gawin, hindi mo nagagawa. Pero sa Diyos, iba talaga. Pagka hindi mo alam, hindi kasalanan yun. Hindi mo kasalanan yun. Opo. Pero pagka alam mo, wala ka nang pwedeng idahilan doon. Sinabi mismo yan ng ating Panginoong Kristo Jesus sa 15:22 ng San Juan. Ganito makatarungan ng Diyos no? Opo. Kasi niya nagsasabi, how can a law apply to a person if he is ignorant of such law? Ito sabi ng Biblia 15:22, kung hindi sana ako naparito at nagsalita sa kanila, hindi sila magkakaroon ng kasalanan. Dapat ngayon, wala na silang madadahilan sa kanilang kasalanan. Ayan. Talagang alam mo yung kautusan. Sabi ni Apostol Santiago, hindi mo ginagawa, kasalanan. Yung iba naman, alam na ngayon utos, sinasalansang pa, kasalanan din yun. Ngayon, kung hindi mo alam yung kautusan sa Panginoon, absuelto ka. Hindi ibibilang na nagkasala ka, batay sa utos. Kaya, kung hindi mo alam yung utos na dapat ginagawa mo, hindi ka nagkakasala doon. Pero tandaan natin, pag alam na natin ang kautusan ng Diyos, naunawaan na natin ang gusto niya para sa ating mga taong nabubuhay, hindi natin ginagawa, yun po'y kasalanan. Kahit pa sa tingin natin, mabuti para sa atin yung ating ginagawa. Sabi ng iba, hindi naman ako nang aapi ng aking kapwa. Di ba? Iniibig mo ba naman yung kapwa? Di ba? Hindi ka nga gumagawa ng masama sa kapwa mo. Ang utos ng Diyos, hindi lang yung huwag kang gagawa ng masama sa iyong kapwa. Ang utos ng Diyos, ibigin mo ang iyong kapwa. Kahit di mo siya ginagawa ng masama, pero hindi mo siya iniibig o hindi mo siya ginagawa ng mabuti, nagkakasala ka pa rin. So, klaro po yun, no? Mga kaibigan. Ngayon, kung hindi nga meron pang ganyang pagyayamanan dati sa ibang araw siguro, yung nga iba na hindi alam, pero merong aplikabling pagsakop ang Diyos sa kanila. Sa buddhi sila sinusuri. Kung hindi sila nagkaroon ng pagkakataong maalaman talaga ang kalooban ng Diyos. Yung natural law, ika nga na umiiral sa puso ko, ano yung mabuti at masama, yun ang nagagawa niya. Yun ang aplikabling pagbabantay sa kanya ng Diyos. Doon pagbabatayan kung siya igagantimpalaan o parurusaan. Si Apostol Pablo naman nagpaliwanag. Basahin na rin natin. Sige. Para makita ng ating mga taga-subaybay. Kasi gusto natin maintindihan talaga ang katarungan ng Diyos. Sabi ni Pablo sa papatirang nasa Roma 2:14, sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan, take note, mga hintil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan. Ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili, na nagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso, na pinatotohanan ito pati ng kanilang budhi, at ang kanilang mga pag-iisip ay nagsusumbungan o nagdadahilanan sa isa't isa. Maliwanag yun. Kaya merong tao na nakakaalam ng kautusan, o doon siya atulan. Yung hindi nakakaalam, kung ano yung ginagawa niya, ano yung alam niya sa puso niya, yun ang gagawin niya. Ang mahirap po, alam natin kautusan, ang pinaiiral pa rin natin yung gusto natin. Kasalanan po yun. So, Derbian, sana naging maliwanag po yan sa kaibigan natin at sa ating audience at large na nakasubaybay dito sa ating palatuntunan. So, before taking a short break, isang katanungan pong muli, kapatid na usual, with your indulgence, bakit hindi na lang unawain ng Diyos ang nagkakasala? Ito nasa saging tanong sa maraming tao. If He is really a compassionate God, merciful God, bakit yung kahinaan ng tao, unawain na lang at isa-isang tabi yung kanyang kasalanan, yung kanyang kahinaan, hayaan, palagpasin na lang at i-extend sa kanya ang pag-unawa. Ang totoo po, hindi natin pwedeng sabihin ang Diyos ay nagkulang ng unawa, pag-unawa sa ating mga tao.
Sa katotohanan po, kung hindi tayo uunawain o inunawa ng ating Panginoong Diyos, ay baka lahat po tayo ay wala ng tsansa sa kaligtasan. Lahat po tayo itiyak sa pagkapahamak. At alam po ba ninyo kung gaano kalaking unawa, pagmamahal ang ibinigay sa atin ng Diyos para ipakita ang pagpapahalaga at pagmamahal niya sa atin? O, basahin po natin. So, ang sagot ng Biblia ay ganito. Ating subaybayan. Unang 1:3-16. Dito'y nakikilala natin ang pag-ibig sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin. At nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. O, yan. Napakaliwanag. Ang tinutukoy po dyan na pag-ibig na nakilala natin, yung pag-ibig ng Diyos. Paano po niya pinatunayan yung kanyang pag-ibig? Hindi lang unawa, kundi yung buong pagmamahal niya. Ibinigay niya yung kanyang buhay para patunayan yung kanyang pag-ibig. Kaya tayo, talagang sumasampalataya tayo. Siya na nagbigay ng buhay, siya yung Diyos na lumalang sa atin. At dahil sa pagmamahal sa atin, nagawa niyang isakripisyo ang kanyang buhay. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, bakit hindi na lang tayo unawain? Inunawa na po tayo at patuloy po tayong ginagabayan ng Diyos para hindi tayo mapahamak. Bago pa kayo ganong konklusyon, mga kaibigan, nauna na yung unawa eh. Umiiral na ho yung pang-unawa ng Diyos. Hindi pa lang nakikita ho yun ng tao. Ika nga, yun yung ipinapalagay nila. Halimbawa, abang-aba na yung tao sa sarili niya para wala na ang pag-asa. Sana intindihin nila ako ng Diyos. Kaibigan, bago ka pa nakarating sa estado na yun, inunawa ka na ng Diyos. Kaya yung unang pag-unawa ng Diyos, ginawa na niya yung sakripisyo. Binigay niya ang kanyang buhay na pantubos para sa atin. Ngayon, merong parte naman para sa atin. Yun na dapat nating gawin. Ginawa na ng Diyos ang pangunawa. Hanapin natin yung lugar o yung paraan para tayo masakop nung unawa na yun ng Diyos. Yung sakripisyo nga ng Diyos, kapatid na yun sila. At ang paraan po, para po tayo ay maging kabilang doon sa napakadakilang pag-ibig niya na yun, ipinaliwanag po yan ni Apostol Pablo. Narito, mga kaibigan. Gawa 20:28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ayan, medyo umiiwas tayo para makita mo. Binili niya, iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ayan. Yan po, dapat maging malinaw sa atin yan. Dahil sa pagmamahal ng Diyos, yung mga tao na kumilala sa kanyang pagmamahal, kumilala sa kanyang sakripisyo, ang tawag po niya doon, iglesia. At dahil siya ang kinilala ng mga taong yon, iglesia ng Panginoon ang tawag sa kalipunang yon. Yun ang binili ng kanyang sariling dugo. Ang tao na hindi ipupera at hindi ikakait ang kanyang sarili na maging kabilang sa iglesyang yun, sa kalipunang yun ng mga tao, magiging kabilang siya na nakakaranas ng pag-ibig o ng sakripisyo ng Panginoon. Yung unawa. So, i-claim natin on yun yung sariling gawa natin. I-claim natin yung unawa ng Panginoon. Kaya hindi po natin dapat maisumbat yun sa Panginoon. Tila hindi siya nakakaunawa sa sitwasyon ng tao. Alam na alam ng Diyos ang kahinaan natin. Alam na alam ng Diyos yung kapinsalaang nagagawa natin sa ating sarili. Kaya nagde-deteriorate ang buhay ng tao dahil sa sarili niyang gawa, nabubuhay siya sa kasalanan. Now, He offered Himself as a sacrifice. Yung sinasabi niyo kanina, sakripisyo niya. Yun yung expression niya ng unawa sa atin. Para tayo na nangangailangan ng unawa, mapabilang dun sa dako na yun, ng inuunawa ng Diyos, na yun ay tinatawag nga na iglesia. At pagka nandun tayo, maliwanag, may mga kasangkapan ang Diyos doon para pakainin tayo. Ibig sabihin, panatilihin tayo na malakas,
nakakaunawa ng kalooban ng Diyos. May mga kasangkapan siyang nangangasiwa, nag-aalaga sa atin sa kalipunang yaon ng mga lingkod ng Diyos na sumampalataya sa kanyang pag-ibig. At hindi makaiiwas po dyan ang tao na talagang sinasabi niya, kinikilala niya ang pagmamahal ni Kristo, ang sakripisyo ng Panginoon. Kasi po, pag iniiwas niya ang kanyang sarili, diyan, sa kalipunang yan, ano po ang kanyang iniiwasan? O, basahin po natin ang paliwanag ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas, 1:13 hanggang 14. Narito, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Yeah, pagka itinanggi mo, gaya ng sinasabi ng iba, hindi mo kailangang maging kabilang sa alinmang church. Dito ka na lang sumama sa church namin. Parang Opo. Hindi naman pwedeng kahit saan po tayo nandoon. Kailangan hanapin natin yung kalipunan. Tulad sa panahon ng mga apostol, may kalipunan na itinatag ang Diyos. Doon niya tinitipon ng lahat ng mga lingkod niya. So, ganun din po tayo. Hanapin natin yon. Pag doon po tayo naging kabilang o kasama tayo sa nakakaranas ng pag-ibig ng Diyos, ng unawa ng Diyos, at patuloy na kinakandili ng kanyang pagmamahal. Ngayon, pagka itinanggi natin doon yung ating sarili, tinatanggihan natin yung kinaroroonan ng ating katubusan at kapatawaran ng ating mga kasalanan. Opo. Tunder mga kaibigan, napakaklaro ng pagtuturo ng banal na kasulatan. Yan ang sagot ng Biblia. Opo. Ang sagot ng Biblia. As I was saying, punta tayo sa isang maikling break. Ang break natin ay isang awitin. Classic po ito sa kabanal-banalang Iglesia. Ang pamagat po ng awitin ay Sana. Sa interpretation po ni Brother Ariel, kapatid na Israel Capistrano, siya po'y kabilang sa Agape Choir. Dinggin mo sana ang dalangin ko, naghahayag ng pagpupuring alay sa iyo pagtatagumpay. Ang sa akin idinulot o pagkarikit ng iyong pangako, o labis ang iyong pagmamahal. Hindi ko masusukat o kaya ay pantayan, kadakilaan, puspos ng kalwalhatian. Sa paglalakbay, ikaw ang patnubay. Tanging ligaya ang sa tuwina ay siyang lagi kong kasama. Hindi mo pinabayaan na nag-iisa. Ikaw ang kanlungan ko at tangi kong pag-asa makapanatili. Sana ako, Ama.
na ang dalangin ko, naghahayag ng pagpupuring, alay sa iyo pagtatagumpay. Ang sa akin idinulot o pagkarikit ng iyong pangako, o labis ang iyong pagmamahal. Hindi ko masusukat o kaya ay pantayan kadakilaan, puspos ng kalwalhatian. Sa paglalakbay, ikaw ang patnubay, tanging ligaya ang sa tuwina ay siyang lagi kong kasama. Hindi mo pinabayaan na nag-iisa, ikaw ang halungan ko at tangi kong pag-asa makapagdakili. Sana ako Ama, ang sa tuwina ay siyang lagi kong kasama. Hindi mo pinabayaan na nag-iisa, ikaw ang kalungan ko at tangi kong pag-asa makapanatili. Sana ang sagot ng Biblia. Talagang classic, matagal na hong patok yan sa kabanal-banalang iglesia, sa mga madalas din nating pinapatugtog earlier days ng pagpoprograma natin sa radyo. Album pa nga ho yan ng ilang mga piling mga kapatid natin sa church. Sana awitin po sa kabanal-banalang iglesia. Kasunod po, kapatid na Yushel, with your indulgence again. Enjoy na enjoy talaga tayo sa ganitong paglilingkod sa ating mga kapatid. May babalik pa ba ang dating magandang kalagayan ng tao? Ang ganda ng tanong, kapatid na Yushel. Kung ang tinutukoy niyang dating maganda yun ba yung sigurong panahon ni Adam sa ni Eva? Mas maganda pa po doon. Ang nais ng Diyos na pagdalhan sa tao, basta ang tao po ay susunod lang sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Pero kung iniisip ng tao na yan mangyayari sa sarili niya, sa sarili ng tao, natin, hindi po. Kasi po, ang kalagayan ng tao, ipinaliwanag ni Propeta Jeremias. 13 at 23 ng Jeremias.
Makapagbabago baga ang Etiope ng kanyang balat o ang leopardo ng kanyang batik? Kung makagagawa naman kayo ng mabuti na mga bihasang gumawa ng masama. Yan. Maliwanag po yan. Kung sa sarili po nating mga tao, hindi po natin magagawa yun. Una, hindi natin magagawang mag-isa na pumunta sa langit. Hindi rin natin magagawang mag-isa na iayos ang ating mga sarili. Maliwanag po naman. Parang leopardo, yung leopard. May batik sa balat yun. Opo. Hindi niya maaalis yun kung sa sarili niya. Opo. Gayon po tayong mga tao. Marami po tayong naging batik. Opo. Nabanggit ito yung Ethiopia. Ethiopian yan. Ibig sabihin, representation ng... Yun yung mapuputi. Ng black people. Representation ng black. Siyempre, although may mga attempts na gawin ng tao, yan scientifically imposible din mabago mo yan. Ang kanaturalan mo, hindi mababago yan. Opo. Pero as far as yung hangad mo na, yung pinipicture natin, yung blissful living sa hardin ng Eden, di ba? Nabuhay ni Eva at Adan. It is possible, pero hindi magagawa natin on our own. Hindi magagawa yan sa ganang ating sarili. Kasi kahit nang lalangin ng tao, hindi naman niya na likha yung sarili niya. Hindi siya sumulpot na parang kabuti. Hindi lang talaga siya ng Diyos, inilagay siya doon. At kung siya nalagay doon na malinis, walang kasalanan, hindi sa sarili niya yung gawa ng Diyos yun sa kanya. Kaya lang, nagkasala nga ang tao, kaya nawala yung kalagayan yun. Yung pagiging makasalanan ng tao, na nahulog doon ng lahat ng tao dahil nagkasala ang tao. Wala naman taong hindi nagkasala. Nung baby, walang kasalanan tayo, di ba? Pero nung ang tao po ay marunong nang magdesisyon, nahuhulog ang tao sa mga desisyon na hindi mabuti na nagbubunga ng pagkakasala. Yung kalagayang yon, hindi po natin mababago sa sarili natin. Alam po ninyo, kung ipaliwanag ng Biblia ni Haring Solomon ang kadahilanan, basahin natin. Sa Kawikaan 14:12, may danatilang matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Yeah. Kasi mas madalas nagpapasya ang tao sa sarili niya na akala niya tama, pero bandang huli, kapahamakan pala. At lahat po ay dumadaan sa ganyang mga sitwasyon. Kaya hindi maaring ang tao mabalik sa kalagayan tulad ng una na malinis sa harap ng Diyos dahil hindi po magagawa ng tao yan. Ang tao po ay dinadala ng sarili niyang pagpapasya madalas sa kapahamakan o sa pagkakasala. Kaya ang isang ginawa po ng Diyos para maigiya tayong mga tao habang nandito sa mundo, ipinaliwanag niya kay Abraham. Basahin po natin. Genesis 18:19. Sapagkat siya'y aking kinilala upang siya'y mag-utos sa kanyang mga anak at sa kanyang sambahayan pagkamatay niya, na maingatan nila ang daan ng Panginoon, na gumawa ng kabanalan at kahatulan upang padatnin ng Panginoon kay Abraham ang kanyang ipinangako tungkol sa kanya. Yan. Paraan na inihanda ng Diyos para tayo pong mga tao, marating natin yung kalagayang gaya ng una na nakalulugod sa Diyos, binigyan po tayo ng ating mga magulang tulad ni Abraham. Bakit ba si Abraham nakilala? Dahil siya matwid. At ang pananagutan niya ayon sa ating nabasa para siya sundin ang kanyang mga anak at sila ay maging karapat-dapat sa Diyos. Kaya kung tayo po na mga tao, una, kung tayo magulang, iniingatan nating mabuti yung ating pagiging magulang
itinuturo natin sa ating mga anak yung nararapat na mga dapat gawin sa buhay na ito, lalo na po sa paglilingkod sa Diyos. At ang mga anak ay susunod. Yun lang po ang paraan para po makabalik tayo sa dating kalagayan. Pero kailanman, ang tao po'y ang sinusunod ay ang sarili niya. Hindi kumikilala sa karapatan ng kanyang mga magulang na ibinigay ng Diyos. Hindi po mararating ng tao ang nais niya na maging gaya ng unay nakalulugod sa ating Panginoon. So, may babalik? Yes, may babalik. Kung dadaan tayo sa daang inihanda ng Panginoon. Hindi sa way o sa prosesong gusto natin. Hindi yung choice natin, kundi choice ng Diyos. Doon tayo dapat na dumaan. At may babalik nga yan, matitiyak na mararating natin yung kalagayan minimithi natin. Ano po, kapatid na Yusef? Opo. Kaya sana tulungan tayo ng Panginoon. Dahil lahat naman po tayo, gusto nating marating yung kalagayang gaya ng una, hindi nagagalit ang Diyos sa atin at makapiling natin ang Diyos, makausap natin siya ng mukhaan. Mangyayari po yan kung habang nabubuhay tayo, lumalakad tayo kung saan tayo pinalalakad ng Panginoon, at ang pinakasimpleng paraan, pagkilala po sa ating mga magulang. Ang sagot ng Biblia. And with that note, kapatid na Yusel, tayo po ay nasa tail end na ng ating segment, ating palatuntunan. Kala ko, ito pang kasunod. No? Sige po, mga giliw na taga-subaybay, hanggang dito po muna ang aming pagtugon sa inyong mga katanungan, at ang bahagi pong ito ay ang ating pagdulog sa ating Panginoon para po sa pagpapasalamat sa Kanya at paghiling ukol po sa ating mga kapatid at maging sa inyo po na aming mga kaibigan na nagnanasang lumapit sa Panginoon. Hindi man po ninyo naipaabot sa amin ang inyong request, kabilang po kayo sa aming dinudulog sa Panginoon, bunga ng ating mga nararanasan sa buhay na ito. At yan po ay sa pangunguna ng isa sa mga presbitero sa kabanal-banalang iglesia, ang matandang kapatid na Gabriel. Tayo po'y mananalangin. Aba, Panginoon namin Diyos, maraming salamat po sa pagbibigay mo sa amin ng panahon, ng oras, ng oportunidad na maipaglingkod namin sa mga tao ang iyong mga salita, ang iyong kalooban. Amen. Payagan mong sa tinaglay namin itong kasiyahan sa pagtitiwala mo sa amin ay maiparating namin sa iyo ang taos-puso naming pasasalamat, hindi lamang dahil kami ay ginawa mong kasangkapan, kundi sila din na mga nakapakinig, nakapanood nitong ating palatuntunan ay nagkaroon ng mas mataas na pagkakilala o appreciation sa iyong kadakilaan. Amen. Kaya sana ay magresulta ito, magbunga ito sa kanila ng pagsampalataya at patuloy nilang hanapin ang iyong kalooban, patuloy nilang hanapin ang iyong tunay na iglesia sa makatwid ay ang kabanal-banalan mong bahay, ang kabanal-banalan mong iglesia. Amen. Dakip ng panalangin ito ang pagtatagubilin sa mga kapatid namin, mga kaibigan namin na nakadaranas ng iba't iba o samot-saring mga pagsubok sa buhay. Opo. Lalo na ang mga karamdaman na dumadalaw sa amin, mga sakit na tila hindi gumagaling. Loobin mo sana, o Amang Diyos, na ikaw na sinasampalatayan na naming dakilang manggagamot ay magbigay o maggawad ng lunas sa aming mga karamdaman. Ibangon mo na matatalino at mabisa ang mga pagpapasya na silang mga manggagamot
na sa kanilang mga kamay ay pinagkakatiwala namin ang aming mga kalusugan. Amen. Sa pamamagitan nila ay makapanauli ang aming kalakasan. At gayon din, sa pagsampalataya ay kumikilala din kami sa mga ibinabangon mong kasangkapan sa iyong iglesia na sa kapangyarihan ng pagpapahid ng langis. Sa pamamagitan ng pagsampalataya dito ay manunumbalik din ang aming mga kalusugan. At dahil dito ay nananalig kami sa anumang paraan ng iyong pagpapagaling sa amin. Matutupad ito sapagkat nananalig kaming minarapat mo ito sa aming mga magkakapatid. Amen. Alalahanin mo mga kinakasangkapan sa pagtataguyod nito. Unang-una nga ang aming matandang pangkalahatan, ang kapatid na Hiel, nakahimat na sa ibayong dagat, ay patuloy na sumusubaybay sa pagsusulong ng gawain ito sa pamamagitan ng media at social media platforms. Amen. At kalakip din ng mga kaakibat niya sa mga gawain ito, mga ministro, mga iba pang mga obispo. Payagan mong hipuin ang kanilang mga labi sa pagbuka ng kanilang mga bibig. Mga salita mo lamang na makapangyarihan ang marinig naming mga tagapakinig at makinabang nga kami. Ito ay magsilbing inspirasyon sa aming buhay. Makilala namin ang iyong pagliligtas. Inuulit namin ang pagliligtas sa pamamagitan ng iyong kabanal-banalang iglesia. Amen. Kami sumasampalatayang lubos ng dalangin ito yung dinirinig sa iyong kaitaasan. Binibless mo kami, pinagpapala mo kami sa mga sandali ito. Ito yung aming dalangin sa ngalan mong Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunan. Inaimbitahan po namin kayo till our next episode sa iba't ibang social media platforms, sa AM and FM radio na aming pagpoprograma. Kami po ang inyong mga lingkod at kapatid na Gabriel. At kapatid na Yusiel. Ang panalangin po naming magkakapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay Kapwa nawa tayo bantayan ng Panginoon sa ating paghihiwalay. Mispa